The most important part of our service tonight. Amen. The preaching of the Word of God. I hope your heart is prepared to receive the Word tonight. Amen. At tawagin pa natin, meron tayong speaker, ang ating speaker. Tawagin natin si Father JB. No, siya magdala sa atin ng mensahe. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Masaya yung mga men Amen. At salamat sa Panginoon. This is our first Sunday service sa taong 2025. Amen. At yan ang pinamaganda na tayo ay nasa una. Amen. Amen. Sa blessing, gusto natin lagi tayo una Kaya dapat unahin din po natin lagi ang Diyos. Amen? So, ngayon pong gabing ito at tayo po ay dadako na sa salita ng Diyos. At buksan po natin ating Biblia sa Genesis chapter number 12. Genesis chapter number 12 verse 1 up to verse number 4. Genesis chapter 12. Genesis chapter 12 verse 1 up to verse 4. Nakita niyo na po? Magkaroon po tayo ng responsive reading and dadako po tayo sa Philippians chapter 3. Yun. Ito. Okay, basahin na po natin ng sabay-sabay, no po? Yung Genesis chapter 12, wag na po tayo responsive, no? Apat na naman po ito. Genesis chapter 12 verse 1. Say amen kung nakita nyo na po. Amen. Basahin po tayo ng sabay-sabay. Ready, read. Now the Lord had said unto Abram, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto the land that I will show thee, and I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. And I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth be blessed. So Abram departed as the Lord had spoken unto him, and Lot went with him, and Abram was 75 years old when he departed out of Haran. So may kita po natin dyan, si Abraham po ay inutusan ng Diyos. Amen? Sabi niya, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house. At may pangako ang Panginoon. Ano po pangako ng Panginoon? I will make thee a great nation, and I will bless thee. Amen? I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Amen? At makita po natin anong ginawa ni Abraham, verse 4, and Abraham departed. Abraham departed. Amen? Siya ay tumugon. Siya ay sumunod sa utos ng Diyos. Amen? Forward by faith. Yan po ang title ng ating mensahe ngayong gabi. Forward by faith. Amen? And dako po tayo sa Philippians chapter number 3. Philippians chapter number 3, verse number 13, up to verse number 14. 13 and 14. Basahin po natin ang sabay-sabay. Nakita niyo na po? Ready, read. Ready, go. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amen? I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Amen? Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa gabing ito na muli niyo po kami dinala sa lugar na ito, sa inyong bahay-sambahan, upang kami po ay sumamba, magpuri sa inyong dakilang pangalan, Panginoon. And i-bless you po, Panginoon, ang inyong mga salita na aming pag-aaralan, pagbulay-bulayan, Panginoon. And tunay nga po na napakalaga na bilang Kristiyano
ay napakalaga, Panginoon, na kami po ay moving forward, going forward, Panginoon. At i-bless niyo po ang mensaheng ito, and bigyan niyo po kami ng right spirit and right heart, Panginoon, sa pagtanggap ng inyong mga salita. And salamat po sa bawat isa na kasama po namin ngayong gabing ito. And Holy Spirit, kayo pong manguna, gumabay sa amin sa gabing ito. Ganon din po sa mga kasama po namin sa live stream. And maging malinaw po sa kanila ang inyong salita, Panginoon. At kayo po makita, hindi po kayong sarili, Panginoon. I'm just your messenger, Panginoon. By your grace, Panginoon, ay ito po ay manggaganap, Panginoon. Patawad po sa nagawa naming kasalanan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Makaupo na po tayo. Amen. Nakita po natin dito sa ating binasa. Para tayo nasa tawag na tangalan. Amen. Inutusan ng Panginoon si Abraham. Amen. May utos ang Panginoon sa kanya, get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto the land that I will show thee. Amen? No po? May utos ang Panginoon kay Abraham. At hindi lamang po utos, meron ang Panginoon kay Abraham, but may kita rin po natin dito na mayroong kasamang pangako. Kaya nga po, sa bawat utos ng Panginoon, amen, meron po yung kaakibat na pangako ng Diyos. Amen? No po, anong pangako ng Diyos? I will make thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. At alam ko po, bawat isa sa atin dito gusto ng pagpapala. Amen? Gusto natin na tayo i-bless ng Panginoon. Wala dito sa atin ang gustong paluin ng Diyos. Wala sa atin dito ang gusto sumpain. Amen? Ang bawat isa sa atin ay gustong pagpalain ng Diyos. Amen? Para tayo pagpalain ng Diyos, sabi niya po dito, meron siyang utos. I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Hindi lamang po si Abraham ang makakatanggap ng pagpapala. Amen? Hindi lang po si Abraham ang makakatanggap ng pangako. Amen? Kundi all families of the earth shall be blessed. Amen? Lahat na manggagaling kay Abraham ay pagpapalain ng Diyos. Amen? And in verse 4, may kita po natin dito, so Abraham departed as the Lord had spoken unto him. Ano pong ginawa ni Abraham nung matanggap po niya yung utos ng Diyos, yung matanggap niya yung pangako ng Diyos, anong ginawa po niya? Abraham departed. Amen? Ibig sabihin po, Abraham forward by faith. Forward by faith. At ang tanging daladala lang po ni Abraham ay ang salita ng Diyos. Amen? Wala siyang dala na kung anumang mga bagay, anumang mga pangako ng anong lugar yon. Hindi nga po niya alam kung anong lugar yon. Hindi sinabi ng Diyos kung anong meron sa lugar na yon. Basta ang sabi ng Panginoon, I will bless thee. And Abraham departed. So ganun din po tayo bilang isang Kristiyano. It takes by faith sa pagsunod sa utos ng Diyos. Minsan po parang mahirap sumunod sa Panginoon. Amen? Lalo na kapag hindi natin alam kung ano magiging bunga nito, anong magiging magagawa nito sa buhay natin. Parang mahirap sumunod, pero it takes by faith to move forward, to obey the command of God. Amen? Forward by faith. Pag sinabi pong forward means to advance. Amen? No po? Pag sinabing forward means to onward, to accelerate, umusad. Amen? To quicken, to hasten, to forward the growth, kagaya ng isang halaman na lumalago. Amen? Pag sinabing forward means to send forward into another place. Amen? To send toward the place of destination. Pag sinabing forward, to transmit. Amen? Pag sinabing forward means to dispatch. Amen? Kagaya ng ating mensahe natin, Pastor, kanina. Amen? To move forward to the next level.
Sana po ngayong 2025 ay mag-move forward naman tayo to the next level of our Christian life. Amen, nakakalungkot naman kung 10 taon, amen, ganun pa rin yung takbo ng iyong Christian life or hindi. Ganun pa rin ang sitwasyon ng iyong Christian life because hindi tayo nag-move forward into the next level. Amen? Nais ng Panginoon sa kanyang mga anak to go or moving forward, not going backward. Hindi paurong, kundi pasulong. Wala tayong nakita na taong naglalakad na paatras. Amen? Kahit nga hayop, wala kang nakitang tumatakbong paatras. Lahat forward. Pag may nakita kang taong paatras ang kanyang takbo, alam mo na yon. Amen? Kailangan ng developmental class yan. Amen? Amen? Kaya nga po, nakita rin po natin si Apostle Paul, yung kanyang desisyon, yung kanyang mithiin to go forward for the Lord. Amen? Sa ating paglakad, mga kapatid, no? Lahat naman po tayo dito nakaka-experience maglakad. Amen? Bagamat iba'y may mga sasakyan na, may mga motor na. Amen? Pero tayo pa rin naglalakad. At sa ating paglalakad, amen? Pag medyo bata pa, ay mabilis maglakad. Amen? Pag medyo nagkakaedad na, may nararamdaman na. Amen? No, may iba't iba tayo na experience sa paglalakad. Merong nasasaktan, may napapagod. Sa paglalakad, merong natutumba. Sa paglalakad, merong natitisod. Sa paglalakad, meron naman naglalakad na parang naglilibang. Amen? Parang namamasyal sa luneta, sabi nga nila. Parang naglalakad sa buwan. Amen? Meron naman naglalakad na sobrang bilis. Amen? As sinasabi mo, nagmamadali ka ba? Amen? Meron namang naglalakad na nasa sidetrack. Amen? Napapatingin sa gilid. Napapatingin sa paligid. Amen? Nasa sidetrack, nadidistract. Amen? Ganon din po sa buhay Kristiyano natin. Habang tayo naglalakad sa ating buhay Kristiyano, habang tayo going forward, minsan tayo po napapagod, minsan tayo po ay nakaramdam ng mga sakit, minsan tayo natutumba, minsan tayo natatalisod, minsan tayo nagpapahinga, minsan tayo nasa sidetrack, minsan tayo nade-distract. Pero nais ng Panginoon, ang buhay Kristiyano natin ay patuloy na sumusulong sa ating buhay paglakad sa Panginoon. Ang pinakamalaga po, habang tayo naglalakad, ay kasama natin ang Diyos. Lalo na po yung mga hirap maglakad, amen? Kailangan meron na po yung kasama. Amen? No? Kailangan meron na nag-aalalay dyan. Kailangan meron nang sumusuporta sa kanilang paglakad. Amen? Ganon din po sa buhay Kristiyano natin. Ang kailangan natin sa paglakad natin bilang Kristiyano, sa ating pag-usad bilang Kristiyano, kailangan may kasama tayo. At sinong kasama natin? Wala na po iba kundi ang Panginoon. Huwag tayong lalakad sa buhay natin na tayo mag-isa lang. Amen? Kagaya ng mga bata. Oo. Sila ay okay lang na sila yung mag-isang naglalakad. Nung nag-swimming nung Monday. Oh, si Jebiel. Oh, mag-isang doon. Oh. Ako naman panay ang ko. The more na lumalapit ako, the more saan lumalayo. Amen? Parang Kristiyano rin, amen? The more lumalapit ang Diyos sa Kanya, the more di siya lumalayo. Amen? No po? So, sa ating paglakad, sabi nga po, moving forward is a natural part of life.
and is often necessarily for growth and development. It is important to focus on the future and new opportunities instead of dwelling on the past. Amen? Para tayo po ay maka-move forward. Amen? Maranasan natin yung growth sa buhay natin. Maranasan natin development sa buhay natin. At matanaw natin yung future and new opportunities sa ating buhay. We need not to dwell on the past. Sabi ni Apostle Paul, forgetting those things which are before. Amen? Amen. Kaya nga po, to go forward, kailangan, number one, start na po tayo, number one, to go forward starts with a desire. Amen? Starts with a desire. Ang sabi po ng Philippians chapter number 3, sabi po ni Apostle Paul, Philippians chapter 3, verse number 13, Brethren, I count not myself to have apprehended. Ano sabi po niya? But this one thing I do. But this one thing I do. Amen? Meron lamang siyang isang goal. Meron lamang siyang isang purpose. May isa lamang siyang achievement. But this one thing I do. Amen? Nagkaroon siya ng desire. Nagkaroon siya ng desisyon. Amen? Una-una po, desire to step forward. Desire to step forward. Amen? The very hardest thing in life is the first step. Amen? Amen. Yung unang step minsan ang mahirap gawin. Amen? May gusto kang gawin. Hindi mo magawa kasi hindi mo magawa yung first step. Amen? No po? May gusto kang simulang business, may gusto kang simulang hanap buhay, pero ayaw mo simulan yung first step. Amen? Marami tayong desire, marami tayong plano, marami tayong gustong gawin sa buhay natin, pero ang mahirap gawin minsan yung first step. Amen? Ang sabi nga po, if you start the first step, God will do the next step. Pag sinimulan mo ang first step sa pag-forward natin sa Panginoon, ang Diyos na ang bahala for the next step. Amen? Kaya hindi tayo makausad ang ating buhay Kristiyano. Hindi tayo makasimula sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo makagawa sa Panginoon kasi ayaw nating simulan ang first step. Amen? Just like Abraham. Amen? Ginawa niya ang first step. Hanggang narating niya yung pangako at pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay. Kung si Abraham po ay hindi nagsimula ng unang hakbang sa kanyang pagsunod sa utos ng Panginoon, hindi niya mararating yung pagpapala ng Diyos. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya nararanasan yung pagpapala ng Diyos. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya mararanasan yung miracle ng Diyos sa buhay niya. Kung hindi siya nagsimulang lumakad sa Panginoon. Amen? Kagaya po ni Moses. Amen? Kagaya nila Joshua, mga kapatid. Hindi nila mararanasan ang mga pagpapala, miracle, at kapangyarihan ng Diyos sa buhay nila kung hindi sila nagsimula sa kanilang unang step, sa kanilang pag-ayop, sa kanilang paglakad sa Panginoon. Amen? At itong ating Nehemiah project ay hindi po ito magiging ganito kung hindi po natin sinimulan ang first step. Amen? Baka hanggang ngayon, nandun pa rin tayo, nagsisiksikan. Amen? Sa Villa Hermosa. Amen? Amen? But praise God, na meron tayong pastor, may mga kapatiran na nais simulan ang first step. Sige po, pastor, sasama po kami dyan sa first step.
Amen? Susuporta po kami dyan sa first step. And look what God did sa ating bahay-sambahan. Amen? Marami ng step ginawa ang Diyos. Amen? Amen. Sabi nga po, just one small positive thought in the morning can change your whole day. Ulitin ko po, just one small positive thought in the morning can change your whole day. Yung maliit lang na positibong pag-iisip na inisip mo nung umaga, amen, magkakaroon ng magandang araw ang buong araw mo, amen? Amen? Yung first step pa lang, yung pag-iisip mo pa lang sa umaga, amen? No? Kung napanood nyo po sa Facebook, yung may game sila na mayroong linya, tapos nakapiring sila, within 1 minute, nalakad sila. Sino nakapanood, no? Nakapiring sila, saglalakad. Dapat hindi sila lalagpas doon sa boundary ng linya. Within 1 minute, nakapiring sila, lakad sila, lakad. Yan. No? Basta hindi sila lalagpas. Pero alam niyo po, lahat sila, ano nangyari? Lumalagpas. Oo. Ibig sabihin, mga kapatid, yung konti nating pag-urong, yung konti nating lakad, amen, minsan malayo ang nararating. Amen? Yung konting urong mo, konting paglayo mo sa Panginoon, minsan pagtingin mo, parang ang layo ko na sa Panginoon. Yung konting hindi mo pagbabasa ng Bible, yung konting mong hindi pananalangin, yung konting mong hindi pagdalo sa bahay-sambahan, mapapansin mo, unti-unti ka na palang napapalayo sa Panginoon. Akala mo malapit ka pa. Akala mo nandiyan ka pa. Akala mo nasa church ka pa. Akala mo nasa kalooban ka pa ng Diyos. Pero hindi mo alam, unti-unti ka nang lumalayo sa Panginoon. Amen? The problem, mga kapatid, wala tayong desire to do the first step. That's why our Christian life is not moving. Amen? Amen. The secret of getting ahead is getting started. The secret of getting ahead is getting started. Hanggat ang sasakyan hindi nag-start, hindi yan tatakbo. Amen? At tayo po, hanggat hindi natin ginagawa ang first step, walang tayong mararating sa ating buhay Kristiyano. Forward this 2025. Kung hindi mo gagawin, hindi po natin gagawin yung first step, amen, matatapos ang 2025, amen, hindi ka pa rin nag-move forward. Amen? Desire to accomplish something to the Lord. Amen? Desire to accomplish something to the Lord. Tingnan po natin yung mga taong nasa ministry na. Amen? Tingnan po natin yung mga taong nasa gawain ng Panginoon. Paano nila ginawa ang first step? Amen? Na kahit sila ay may trabaho, kahit sila ay merong hanap buhay, kahit sila ay busy sa school, kahit sila ay merong business, nung ginawa nila yung first step sa Panginoon, habang sila nagtatrabaho, habang sila nasa school, habang sila sa nahanap buhay, sila ay ginagamit ng Panginoon. Because ginawa nila yung first step para sa Panginoon. Amen? Forgetting those things which are behind. Kaya hindi tayo magawa natin yung first step sa buhay natin. Hindi tayo makamove forward kasi hanggang ngayon, namumuhay pa rin tayo sa ating nakaraan. Binabalikan pa rin natin yung ating nakaraan. You cannot move to the next chapter of your life if you keep rereading the last one. Ulitin ko po. You cannot move to the next chapter of your life if you keep rereading the last one. Hindi ka makaka-move on to the next chapter of your life, next page of your life, hanggat binabalik ka mo yung, ano ba yung last page dito? Amen?
Walang mangyayaring mga bago sa buhay natin. Hindi tayo makakarating sa next level of our Christian life kung lagi natin binabalikan yung ating nakaraan. Amen? Kaya po number 1, para tayo ay maka-go forward, move forward this 2025, it is start with a desire. Amen? Desire. Anong desire mo ngayong 2025? Amen? Anong desisyon mo ngayong 2025? Kung ikaw ay nasa ministry na, dapat ang desire mo, Panginoon, dagdagan niyo pa po yung aking ministry. Amen? Kung ikaw ay wala pang ministry, wala pang ginagawa sa Panginoon, why not pray to God, Lord? Sana ngayong 2025, meron na akong ministry. Makapagsimula na ako ng isang ministry, Panginoon. Amen? It start with a desire. Number 2, to go forward. Amen? Meron na tayong desire. Meron na tayong desisyon. Gusto na natin gawin yung first step. Gusto na natin gawin, gusto na natin simulan. Gusto na natin gumawa, mga kapatid. But to go forward, we need to stay with determination. Stay with determination, reaching forth unto those things which are before. Amen? Pagkasama natin ang Panginoon, wala dapat tayong ikatakot. Amen? Una-una po, determination to fight. Sa ating paglakad, marami tayong mga challenges. Maraming mga opposition tayong mararanasan. Hindi sa ating paglakad, sa ating buhay, hindi laging maganda ang panahon. Hindi laging maganda ang iyong dadaanan. Amen? Hindi laging lahat na sa paligid mo ay iyong kaibigan. Amen? Ay iyong kasundo. Amen? But we need to be determined to fight. At ang unang kalaban natin is not our neighbor. Hindi yung iyong katabi. But the unang nating kalaban ay ang ating sarili. Our flesh. Amen? Our flesh. Sabi nga po ni Apostle Paul, ang flesh, amen, laging kumukontra sa Spirit. Laging kumukontra sa Panginoon. And we need to be determined to overcome the power of the flesh. Ang gusto nito, yung mga bagay na hindi gusto ng Panginoon. Ang mga bagay, ang gusto ng flesh natin ay mga kalayawan. Amen? Mga karumihan, mga kasalanan ng mundong ito. At isang bagay kaya hindi tayo makamove forward sa ating Christian life dahil lagi nasusunod sa ating sarili ay hindi ang Diyos kundi yung ating flesh. Amen? Tinatamad ako magsimba ngayon. Tinatamad ako mag-pray. Tinatamad ako mag-join sa soul winning. Ang lagi nating kalaban yung ating flesh. Kaya hindi tayo makamove forward. Ang lagi ka na lang inihilan ng flesh mo saan? Sa higaan. Amen? Amen? Hindi lamang po yung flesh, but the system of the world. Amen? Maraming ipapakita ang mundo sa iyo para hindi ka makalakad sa Panginoon. Mawala yung focus mo sa Panginoon. Amen? Isa-sidetrack tayo ng mundo. Isa-sidetrack tayo ng sanlibutan. Mari-sidetrack tayo ng mga bagay ng sanlibutan. Amen? At malakas po ang impluensya ng sanlibutan. Amen? And we need to be determined to fight against the flesh, against the system of the world. At higit sa lahat, against the devil. Sabi nga po, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is like a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Na kahit marami po tayong laban sa ating buhay sa araw-araw, the lust of the flesh, the pride of life, and the lust of the eyes, amen? We need to be determined to fight. Amen? Determined to fight. Para tayo makamove forward. No? Na kahit minsan may nararamdaman kang sakit sa paa mo. Amen? Pero kailangan mong lumakad. Amen? No po? Determined to focus. Amen? Para matapos natin, amen?
yung nais ng Panginoon sa buhay natin, dapat meron lamang tayong isang focus. Yan minsan naliligaw yung ating paglakad sa Panginoon. Naliligaw yung ating hindi tayo maka-forward sa ating Christian life kasi marami tayong tinitignan. Marami tayong tinatanaw. Amen? Amen? Sabi ng Hebrews chapter 12 verse 1, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? We need not to look on ourselves. Pag tumingin ka sa sarili mo, amen, ikaw ay maaawa. Amen? Maliban na lang kung naka-necktie ka. Maliban ka na lang kung nakagintong suot ka. Amen? Amen? Pero pag uwi mo ng bahay, tinan mo yung sarili mo. Tinanggal mo na yung costume mo. Tinanggal mo na yung pintura. Ano ba? Tinapal dyan. Amen? We need to focus on Christ, not on ourselves. And not only on ourselves, but huwag tayong tumingin sa iba. Amen? Tignan mo yung katabi mo kung makakapag-focus ka. Amen? Focus. Not on others. Amen? Kahit gaano pa po kakinis yung skin niyan. Amen? Ano man ang gamitin niyang mga product, gamitin niya na yung BTX. Hindi na BTY. Amen? BTX. Baka maano tayo dito. Ha? Disclaimer po. Pero kapag pinokos yung mukha natin, meron pa rin makikitang, ano tawag dyan? Pores. No? Tama? Amen? Amen? No po? No po? Kaya nga hindi tayo dapat mag-focus sa iba. Amen? May makikita tayong hindi maganda. May makikita tayong, kasi we are not perfect. Amen? May makita kayong mali sa akin. Amen? Bawat isa sa atin, may makita tayong mali. Pero kung titingnan natin yung bawat mali ng bawat isa, ay hindi tayo makaka-move forward sa Panginoon. Amen? No po? Focus on Christ, not on ourselves, not on others. Amen? Bakit? Maiinggit lang tayo. Amen? Maiinggit lang tayo. Bakit siya meron? Ako wala. Bakit siya may bago? Ako wala. Amen? Not on others. Amen? Focus on the will of God sa buhay po natin. Amen? Determination to finish. Nais ng Panginoon na tayo magkaroon ng determination na matapos anuman ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen? Finish well. Finish with joy. God rewards those who stay faithful to the Lord. Determination, mga kapatid. Amen? Para makamove forward tayo sa ating Christian life, we need to be determined. Minsan ililigaw tayo ng dyablo. Amen? Amen? And number 3, nandiyan pa po ba kayo? Amen? Medyo bilisan ko lang po. Medyo mainit tong damit ko. Hininaan nyo kasi aircon. Hala kasi December pa eh. To go forward, we need to depend on the power of God. Depend on the power of God. We cannot go forward until we don't have power of God. Mahirapan tayong makamove forward. Mahirapan tayo to go forward kung wala tayong kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin.
Amen? Amen. Without the power of God, our strength is limited. Pwede tayong gamitin ng Diyos sa ministry. Amen? Pwede kang mag-involve sa bawat gawain ng Panginoon. Amen? By your strength. But without the power of God, pwede kang mag-soul winning, pwede kang gumawa sa Panginoon, pwede kang mag-join sa ministry, pwede kang mag-join sa children's ministry, pwede mong salihan lahat ng ministry, wala pong masama dyan, wala pong problema dyan. Maganda yan na marami tayong involved na gawain ng Panginoon. Pero kapag wala tayong kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, madali po tayong mapagod. Amen? Madali tayong magsawa. Kaya makita mo, 3 buwan pa lang sa ministry, 4 na buwan pa lang sa ministry, wala na, napagod na, huminto na, nagsawa na, because hindi siya umasa sa kapangyarihan ng Diyos, umasa siya sa kanyang sarili. But we depend on the power of God na kahit minsan nakakapagod, kahit minsan tayo nanghihina, pero ang Diyos lagi nagpapadala ng lakas para gampanan ang kanyang gawain. Ephesians chapter 6 verse 10. Ano po sabi ng Bible? Ephesians chapter 6 verse number 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Amen. We need God's strength. We need God's strength. Amen. Nehemiah chapter 8 verse 10. Nehemiah chapter 8 verse 10. Nehemiah chapter 8 verse 10. Yan, medyo mahirap po hanapin. Medyo malapit po yan sa sa Amos. Yan. Oh, hindi ko pa nakita. Nehemiah chapter 8 verse 10, sabi po ng Bible dito. Yung last phrase, the joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is your strength. Amen? Kaya nga po, we need to depend on God's power. Amen? Without the power of God, our strength is limited. Madali tayong mapagod, madali tayong magsawa, madali tayong mag-give up. Amen? Without the power of God, pangalawa po, our source is limited. Amen? Our source is limited. Without the power of God. Naalala niyo po yung feeding of 5,000, amen? The feeding of 5,000. Meron silang pangangailangan, meron silang kakulangan. Amen? At sila'y nagdepende sa kanilang nakikita. At ang sabi ng mga disciple, Panginoon, hindi po sapat itong 5 tinapay at 2 isda. Hindi sapat. Sabi ng mga disciple. Bakit po? Nakadepende sila sa kanilang nakikita at sa kanilang iniisip. Amen? Pero nung sila'y dumepende sa kapangyarihan ng Diyos, amen? Amen. Yung 5 tinapay at 2 isda, amen, gumawa ang Diyos ng miracle. No po, kaya nga po, sa ating buhay Kristiyano, without the power of God sa ating buhay, sa ating pamilya, our source is limited. Laging kulang. Panginoon, kulang yung budget. Panginoon, kulang yung pangailangan ko. Panginoon, may babayaran kami sa school. Panginoon, meron kaming kailangan dito, Panginoon. Pag titingnan mo yung iyong sarili, titingnan mo yung iyong titingnan mo yung iyong nasa kamay mo, kulang, amen? But if you depend on the power of God, amen? God will provide. Nasa ating paglalakad sa Panginoon, amen? Pag tayo matapat na naglalakad sa Panginoon, mga kapatid, minsan, merong ipapaabot ang Diyos.
Kagaya ni Elijah, sumunod lang po siya sa kalooban ng Diyos. Sumunod lang po siya sa utos ng Panginoon na kahit merong famine, kahit merong tagutom, at lumalakad lang po siya sa kalooban ng Diyos, ang Diyos ay patuloy nagpo-provide ng kanyang pangangailangan. Amen? Amen? Sa paglalakad natin, di ba, may nagbibigay. Amen? May ginagamit ang Diyos. Amen? Hindi niya pababayaan ang mga anak po niya na lumalakad sa kanyang kalooban. Amen? Not only without the power of God, our strength is limited. Without the power of God, our source is limited. Without the power of God, our success is limited. Amen? Amen. Without the power of God, hindi natin ma-achieve ang tunay na success sa buhay po natin. Amen? We cannot achieve real success without the Word of God. Sabi ng Joshua 1:8, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Ano sabi sa last phrase? For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Kung ikaw ay tingin po natin na tayo na sa success na at tayo'y wala sa salita ng Diyos, hindi po yan ang tunay na success. Amen? No po? You can be successful while serving the Lord. Alam niyo po ba na pwede kang maging successful habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon? Amen? Hindi mo na ako makapaglingkod sa Panginoon kasi marami akong ginagawa sa aking pag-aaral. Amen? Marami sa atin dito nag-aaral. Marami sa atin dito busy sa pag-aaral. At the same time, naglilingkod sa Panginoon, naglilingkod sa ministry. Sa biyaya ng Panginoon, nakakapasa naman. Amen? Amen? Nakakuha naman ng honor. Nakakapasa naman sa thesis. Nakakabayad naman sa tuition. Nang ibig sabihin, hindi po problema yung paglilingkod natin sa Panginoon. Pwede tayo maging successful, amen, habang tayo naglilingkod sa Panginoon. Meron dito, busy sila sa kanilang trabaho, busy sila sa kanilang hanap buhay, busy sila sa kanilang mga gawain sa labas, pero the same time, ginagamit sila ng Panginoon. Amen. We can be successful while serving the Lord. The real success in life is when you follow the purpose of God in your life. Ang tunay na success, mga kapatid, ay yung sinunod natin yung purpose ng Diyos sa buhay natin. Yung ginampanan natin yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. Kaya going forward for the Lord means you are in a right direction. Amen? Amen? Moving forward, going forward. Amen? Sa Panginoon means you are in a right direction. Po? Kaya we don't have to fear. Wala dapat tayong ikatakot. Just put our faith in Him this 2025. Amen? We need to follow His command kagaya ng ginawa ni Abraham. Sinunod lang po niya yung first step. Sinunod lang po niya yung utos ng Panginoon. Pinanghawakan lang po niya ang salita ng Diyos hanggang marating po niya yung pangako ng Diyos. Marating po niya yung pagpapala na nakalaan ng Diyos para sa kanya. Tayo rin po this year, 2025, maabot po natin yung pangako ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos, kung mananatili tayong lumalakad sa kalooban ng Panginoon. Amen? Kaya brethren, we need to go forward and it will start with a desire. Kaya ngayon, simula pala ng taon, mag-desire ka na. Huwag mo na antayin yung December. Huwag mo na antayin yung kalagitnaan ng taon bago tayo mag-desire to serve the Lord. Ngayon na. It is the right time to start with a desire. Lord, yung ngayong gabi, Panginoon, ano po bang kalooban nyo para sa akin?
Amen? And pag binigay na po ng Diyos yan, we need to go forward and stay with determination. Maraming temptation, maraming challenges, maraming persecution. Maraming i-persecute ka ng kamag-anak mo, i-persecute ka ng kaibigan mo. Amen? But we need to be determined. Amen? And we need to depend on the power of God. Amen? Kaya marami po tayo na-accomplish last 2024. Meron tayong 16,000 souls won. Tama ba? 16,000 souls won. Because we depend on the power of God. Nagsimula po yan sa desire. Nagsimula po yan sa determination. At sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ganon din po sa buhay na po natin. Marami tayong plano this 2025. Amen? Marami kang plano sa iyong pamilya. Marami kang plano sa iyong pag-aaral. Marami kang plano sa iyong hanap buhay. Marami kang plano sa taong 2025. Amen? Pero mahalaga, gawin po natin yung first step. And we need to be determined. And we need to rely on the power of God. Amen? At tayo po ay mag-moving forward by faith this 2025. Amen? Tayo po manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa inyong mga salita. Naming narinig, Panginoon. Tunay nga po, we need to move forward. Forward by faith this 2025, Panginoon. Alam po namin na marami pong mga challenges. We don't know about tomorrow, but we know who holds tomorrow, Panginoon. And kailangan na po namin gawin. Magkaroon kami ng desire to go forward, Panginoon. Magkaroon po kami ng determination to stay, Panginoon. Marami pong gagawin ng dyablo para mawala kami sa ministry, mawala kami sa paglilingkod. Marami siyang gagawin mga sirkumstansya, Panginoon. Mga bagay na pangyayari sa buhay namin na mawala kami sa church, mawala yung joy namin sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. And help us, O God, Panginoon, ma-overcome po namin ito, manatili lang po kami hanggang marating po namin ang inyong kalooban sa buhay po namin. And we need to depend on your power, Panginoon. Hindi po namin kayang harapin, Panginoon. Hindi po namin kayang maglakad mag-isa, Panginoon. Hindi po namin kayang maglakad sa sarili lamang po namin. Kailangan po namin, kasama po namin kayo. Kasama po namin kayo, Panginoon. Mag-depend po kami sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Sa pagpapatuloy